Yun yung mga walang namatay. Never pa nangyari yun 'no, yung parang Hindi pa. oo. But I will tell you. Mm. I think I can tell you now Sure, kasi ilang sure. taon nang nangyari 'to, eh. Nung kasi close pa ako sa Quiapo, Mm. pinapakita nila sa'kin na, "Look, may intelligence. Nika, tingnan mo may intelligence," sabi. That's why there was one translation, I think it was 2019, punong-puno ng sundalo ang Quiapo. Okey. Quiapo did not announce it and Nika did not announce it. Why? 'Pag ina-announce na may threat, like in 2012, mas maraming tao ang pumupunta. Parang lalong nati-trigger na magpunta. Challenge, oo. So, sabi nila ng mga pare, "Wag na nating i-announce." Pero alam namin at tensyonado kami dun kasi verified, may nakita. 2018 yata 'to, eh, or 2019 or 2018. May isang terrorist na tiniktikan sila, na-tip sila na may terrorist. Ikaw ba na-experience mo yung personal faith? I mean, ikaw personally? Okay, this is the wonderful story I always want to talk about, ano, kasi sabi ko nga, I'm approaching all of this in a very, very scholarly manner. Mm. I'm not a Catholic. Mm. So for me, I'm investigating a religious phenomenon as a cultural event. But there was one time, one of the years, I believe it was 2018 or 2017, when nagsisimula yung procession ng Nazareno. And then, parang sabi ko lang kay Lord, "Lord, paramdam mo lang sa akin kung ano yung nararamdaman ng deboto, kahit minsan lang." Kahit minsan. Alam mo, nung dinala na yung Nazareno sa andas, tapos pinush siya ng tao, parang nakita ko yung solemnity. Wow. Kasi di ba usually magulo? Oo. Pagsampa ng Nazareno, kinukuha na agad yung Nazareno, eh. Ito, parang yung crowd control na ayos ni na Kuya Alex. Na paglabas ng Nazareno, ang mga tao nakadapa, nakaluhod, nakataas ang kamay, nananalangin ang Ama namin. Dire-diretso yung Nazareno. Nung nakita ko yun, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. I just cried. Lumuhod ako, tapos nagganon ako. Wow. Wow. So, suddenly I felt what my mother felt. I felt what these people are feeling. And it was wonderful. And that's when I talagang malaki ng naging respeto ko. So yes, I'm still a social scientist. I would like to look at this in a cultural way, cultural manner. But I also now understand how it touches people's lives. Mystical. Some of the devotions, I'll tell you, some devotions are really, walang masama dito, no? They're really novenas, you pray, and all of that. Pero yung deboto ng Quiapo, mystical masyado, eh. Parang they feel na God is talking to them. O for example, meron akong kaibigan na professor. Dumaan sila sa Quiapo nung kaibigan niya na ihos. Sabi sa kanya nung ihos, "Alam mo ba na masaya ang senyor na napadaan ka?" Oo. So, yung ganong klaseng language, of course, hindi ko naman natin sinasabi na the Lord is directly talking to them. Right. Pero it's a mystical experience, eh, na parang they feel na the Lord is directly with them. And, well, tulad nga na sinabi ko kanina, kanya-kanya tayo ng way of expressing. Some of us express our devotion to the Lord through novenas. We pray the novenas, we go to Mass. Some would be 9 hours in the pahalik, di ba, na nakapila. Ito pa, sasabihin ng iba, ang Nazareno nandyan lang naman sa Quiapo kapag ibang araw. Bakit kayo nagsisiksikan dyan pagka First Friday at saka pag Fiesta? Di ba? Ito yung na-realize ko. Iba talaga pag may hardship. Ritual process, di ba? Sacrifice. Parang pag sinabi mo mahal mo ang isang tao, Puntan. dapat may effort. Una, puntahan mo sa birthday. Di ba? Tama. Pangalawa, meron kang binibigay, ino-offer. So, yung 9 hours na pagpila, offering, sacrifice, I spent time with you, Lord. Yung sumampa ka, naghirap ka sa pagsampa sa Nazareno o sa pagpasan sa lubid, I spent my time. Nag-sacrifice ako. It's a struggle, but I went through. So, that's why after the translation, everyone is like rejuvenated. Hindi na Pagod ang lahat, pero hindi rin pagod. Parang masarap, maginhawa ang pakiramdam. Kami na naghihintay sa command center, tapos lalabas na kami pag nandyan ng Nazareno, pupunta sa altar, pupunta sa canopy. Once na pumasok ang Nazareno, walang bombang sumabog. Yun yung mga walang namatay. never pa nangyari yun 'no, yung parang Hindi pa. oo. But I will tell you.
I think I can tell you now kasi Sure. ilang taon nang nangyari ito eh. Nung kasi close pa ako sa Quiapo, pinapakita nila sa akin na, look, may intelligence. Nika, tingnan mo, may intelligence. Sabi. That's why there was one translation, I think it was 2019, punong-puno ng sundalo Quiapo. Okay. Quiapo did not announce it and Nika did not announce it. Why? Pag ina-announce na may threat, like in 2012, mas marami tao ang pumupunta. Parang lalong na-trigger na magpunta. Challenge. So, sabi nila ng mga pare, huwag na natin i-announce. Pero alam namin, attentionado kami doon kasi verified, may nakita. 2018 yata to eh. Or 2019 or 2018. May isang terrorist na tiniktikan sila, na tip sila, na may terrorist. Since December, every time, lilalakad nila lang yung ruta ng tastasyon. Nahuli siya. And he said, kaparts ng isang grupo, which on January 1, they bombed the Church of Holo. Okay. The next would be Quiapo. Okay. Kaya naunahan sila. Oh. That would have been a tragedy. But I think the Lord is still very good to us. Amen. Yeah. Wow. Pero nangyari yung sa Holo. So that's very sad. Kasi yung nasa Holo, di ba sa church yun eh, sa harap ng church. Maraming tao, sumabog. And then, when the responders came, sumabog. So, yun. So, but that would have happened in Quiapo. So, yan ang ano dyan. Yan ang mga kwento dyan na dati hindi namin pwedeng ilabas. So, yeah. But ang maganda kasi sa Quiapo, totoong bayanihan siya ng government, ng military, ng City of Manila, ng MMDA, ng NDRRMC. Lahat na ng dapat magbayanihan, pati doktor, mga ano. Kaya titingnan mo, alam mo yung sa No Limit Angela, yung nag-aaway sila kung ano yung gagawin sa piyesta, yung gobyerno at kasimbahan. Dito hindi nangyayari yun. May mga disagreements sometimes, pero once na lumarga ang Enero 9, full force yan. Ang gobyerno at ang simbahan magkasama. And they are doing all their best to protect the devotees. Yan ang makikita niyo yan sa dissertation. Yeah. And Prof, itong imahe ng Nazareno, kasi ang misconception na sunog siya eh.